Sige, Pastor Rocky. Take your time. Hanggang agapapura kat no malpas tayo ti alas 2. Ang nabalita, ang napumanaw ni Sister Tess. Ada mabalin niya mga si CJ ko. Sakan. Praise God, nangagyo siguro de imbaga ni pastor niya, oray gana alas 2. Mabalin? And dati yan ang magandang tignan na smile lang, ano po. And sana until after message ay naka-smile pa rin kayo. Ano po? During praise and worship, talagang makikita yung kasiglahan ng bawat isa. Pero pag darating na ang message, agrugin niya, agsuy-suyaab. Sapay ko matawan ti maturuturo, kanya kakabsat. Umundo na ti amin, blessed morning to all of us. And I would like to give thanks to all of you, and especially to our pastor, Pastor Wilson. Thank you so much. I'm telling this because tomorrow is my flight going back to KSA. And we don't know the will of God if shorter or longer period of time nga makasubliak man dito'y lugar tayo. Amen? Let us go to the message. My message for today is the mission for Jesus. Imisyon para kay Jesus. Pagkararag tayo pa ya pagbiyat. Nakaibibag nga amami nga Diyos ni. Maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa moment na ito na binigyan mo na naman ako ng opportunity, ng privilege to share your word, to share your truth. Guide us, remind us, rebuke us, correct us, and lead us, Holy Spirit, as I deliver your message. And prepare the hearts of every listeners. And give us wisdom to understand your words. And all of this, I pray in your Son, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, adamot ti in prepare ko nga slide. Tapno, dati kita nyo niya. Ngam, kunak dyan ti operator, hamon nga is-scroll down. Tamay may salang. Yeah, nagagutak kami nga agar aramid ti slide niya. So nga may salang. Okay. So nga, dahil talang ti slide tayo ulit na. Inulit ko ang aking ibabahagi sa inyo ngayon is the mission for Jesus. Ti mission para kay Jesus. Nawa walang matutulog. Ano po? I prepared this lesson for 2 nights. Pinagpuyatan ko. Tapos baka mamaya, kasya-kasya kayo niya. No, ang kasya-kasya kayo, ilumang niya yung iwat yun. Praise God. Okay. First is, let us see what is mission. Mabasa yun? Okay. Basahin ko, mission is the endeavor of the believers and the Church of Jesus Christ to reach out across geographical and cultural boundaries by sending missionaries to evangelize people who have never heard or who have little opportunity to hear the saving gospel. No, ti Ilocano kumakat kastoy ti kunana, ti mission, ket ti panagregat, wenno kagumaan, dagiti namati, ken ti Iglesia ni Hesu Kristo amang danon, iti balasyo, iti geograpiko, ken kultural adagiti bedeng, babaen ti panangibaon, kadagiti misyonero, amang ibanghelyo kadagiti tattao, adipay pulos nakangeg, wenno basit, ti gundaway da,
adumngeg iti mangisalakan nga ebanghelyo. As Christians, bilang mga Kristiyano, ay mayroon tayong misyon na gagampanan. Adda iti misyon tayo, akas namati nga aramiden. Okay, nakatanggap ka ng salvation, at yun yung most important sa bawat individual. Pero, dapat malinaw sa atin kung Kristiyano ka na mayroon pala tayong misyon na gagawin o gagampanan. Hindi lang pupunta ka sa church, after 5, 10, 15 years or more, ay ganun ka pa rin. Wala ka pa rin nadadala sa Panginoon, lalong-lalo na ang pamilya mo mismo. Baka iniisip nyo, parang pinipressure tayo ni preacher. Hindi ito pressure sa ating Christian life. Okay? Why? Because this was mandated by our Lord Jesus Christ. Amen? Remember, as a Christian in your family, ay nice kung malaman mo na ang first ministry or first mission mo is to reach out your family members. Amen? Mas magandang sabihin, family first before others. Amen? Di ba? Hindi ba napakaganda sa isang family kung lahat kayong pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Diyos? Amen? For me, wala nang masasaya pa sa ganyang klase ng pamilya sa mundong ito. Even though there is no perfect family. Totoo yan. Gaya nga ng sabi ni Pastor, actually, I'm still beginning or beginner na nag-preach. 2 years. 2 years pa lang. Kumpara sa kanila, sila Pastor George, sila Pastor Wilson. Kaya kung minsan, sa Saudi Arabia, kahit na anong ingat ko minsan, pero minsan kasi na, I'm not perfect. So minsan pag may nakita sa akin, parang ang feeling nila, wala akong karapatang magkamali. Kasi pastor daw ako. Diba? Pero I'm still just beginning in the ministry of God. At nais ko rin ibahagi sa inyo ito dahil pumunta ako doon sa Saudi Arabia na hindi ko ito purpose. Wala sa plan ko. And sumasali lang ako sa music ministry until naging music ministry ako, naging part ako sa prayer ministry. Yun lang ang gusto ko. Kahit na sinasabi sa akin ng pastor, get out from the music ministry, get out from the prayer ministry, go to the word. Mag-preach ka. Kasi nakikitaan nila ako ng potential, pero ayaw ko. Pero 2 years ago, then, inaccept ko. Karkaro ije Saudi Arabia ta, kabut-butong. Amo ni abir nga kwa data. Talaga po ije Saudi Arabia. And, kahit kumat nga i-share kanya yung kakabsat. Amen? Pero, di ba sa isang pamilya, aminin natin, there is no perfect family. Pero kung lahat kayo ay naglilingkod sa Diyos, sa bandang huli, mayroong realization, forgiveness, understanding, and higit sa lahat, restoration, dahil si Kristo ang sentro ng inyong pamilya. Amen? Mamaya ako babalikan yan, ha? Kasi tinitignan nyo, bakit ang daming sinasabi ni Pastor, hindi naman related. Okay, balikan natin yan mamaya. Marami pa akong gustong sabihin. Pagbigyan niyo ako kasi last Sunday ko to. Flight ko na bukas, okay? Okay, gawin ko lang ding example itong OHB. Mahilig kasi akong nag-example sa mga nakikita ko eh. Ano yung OHB?
Praise God. Akala ko OHB lang alam nyo. Operation Home Base natin, okay? Nung pumunta kami ni Pastor Wilson sa Epicenter, at doon sa loob ng office, may tarpaulin at nakalagay itong OHB. At hindi ko na nilagay, at sa ibaba ng OHB ay nakasulat doon ano yung nakasulat doon? His mandate, my mission. Okay? This is very important, especially to the head of the family. Mga ama ng tahanan. It is our responsibility to bring our children in the discipline. The church can help us, but it's not their responsibility to discipline our child. The church is there to teach and guide us, but we need to train and instruct our children according to the Word of God. Isumat niya dati OHB tayo, isugard niya Operation Home Base. Madalas ang problema ng pamilya ay relasyon sa bawat isa sa loob ng tahanan or relational issues and weak or lack of leadership of parents, especially to the head of the family or the father of the family. At kung ganyan ay magkakaproblema at magkaka-issue talaga ang mga anak at ang buong tahanan. Parents, especially to the head of the family, truly that we are the leaders of the home. Amen? And we need to lead and support our family as God designed it. Huwag nating iasa lahat sa church or sa pastor. Baka mamaya sisisihin nyo pa yung church. O kaya sisisihin nyo pa yung pastor. Ganyan ba natututunan mo sa church? Pero kung ititrace pala yung problema ay nagmumula pala sa loob ng tahanan. Now, in our own family members, sino pa kaya ang wala pa sa paglilingkod o wala pa sa Panginoong Hesukristo? Start now the mission for Jesus. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating buhay Kristiyano at sa pagbabahagi sa kanila ng ating OHB or the Word of God. Amen? May this message help us to reach our family and to others to bring them in Christ. Okay, ang ina-addressan ng ating message ngayon ay walang iba kundi ang Kristiyano. Iso nga ibagam dita bagim. Ang atakabay mo niya, yung nag-testimony tatay ni antikat ko na yung preacher nga bakit tinulad naman. Iya. So nga ibagam dita bagim, siya tikasas sa una daytoy message tata. Praise God. Okay, first point natin mga kapatid. Our first point is the reason for the mission. Ang dahilan ng misyon. Ti Ilocano nan samad ket tiga po ti misyon. Okay. Number 1 tayo dito, first point tayo. Now, the reason for the mission, number 1 is the Lord Jesus commanded it. Iniutos ito ng Panginoong Jesus. Imbilin ni Apo Jesus. Tignan ang utos o ang command ng Panginoong Jesus doon sa kanyang mga 11 alagad. Okay, baka sabihin nyo, ba't 11? 12 yun. Dito kasi wala na si Judas Iscariot.
At iniutos niya ito sa Mount Arbel before his ascension, bago siya umakyat sa langit. In Matthew chapter 28, verses 18 to 20, it says, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.'" It is very clear na ang Panginoong Hesus ang nag-command ng mission. Anong sabi niya? Go and make disciples of all nations. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inkay nga rod kadagiti amin at at tao, iti amin a lugar. At ang command na ito, mga kapatid, ay hindi lamang nagtatapos sa mga naunang mga alagad niya, kundi kabilang tayo. Bakit? Dahil sino ang gagamitin ng Panginoong Hesus to reach out others, kundi ikaw at ako. Amen? At ang ibang mga Kristiyano na sumusunod sa kanyang mandate or command. Magagawa lang natin ito, mga kapatid, if we know and learn the Word. Magagawa lang natin ito kapag talagang minamahal natin ang Panginoon at kung talagang sinusunod natin ang Panginoon. So, the key is to follow or obey Jesus Christ. Why? Bakit ko nasabing ganon? Without obeying or without following Jesus Christ, going for Him is just a surface. Kung walang pagsunod sa Kanya, ay ang paghayo natin para sa Kanya ay mababaw lang. Kaya nga going for Jesus is we go because we love Him and we follow Him. Amen? Kung talagang minamahal natin ang Panginoon, ay susundin natin siya. Sabi niya, "If you love me, keep my commandments." Sa other version, "Obey my commandments. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." We can read that in John chapter 14, verse 15 and 21. Now, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ay kung ano ang iniutos niya, ay yun dapat ang ating sasagawa. Ano po? Yun dapat ang ating susundin. Okay, what are the commands of the Lord Jesus in Matthew chapter 28, verses 19 to 20? Yung binasa ko kanina. Number 1, go and make disciples of all nations. This is a mission to all Christians na madalas tawaging the Great Commission of Jesus Christ. Makita mo na nga seryoso kayo. Kung ang takaabay mo, mission natin to. So ano maminsan, pagkamalyandak na evangelist, kung mayroong command ng Panginoon na going for Him, ibig sabihin, okay, listen to this, mga kapatid. Come to Jesus, or our conversion is just the beginning. Okay? Umpisa pa lang yan. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. If we end only in our conversion, or come to Jesus, that is incomplete. Dahil may mandate or command ang Panginoon na going for Him. Ano ulit yung sabi niya? Go and make disciples
of all nations. Maliwanag? Okay, number 2, commands of the Lord Jesus in Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Number 2, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang kompletong bautismo. Dito maraming mga nagde-debate pagdating sa water baptism. Yan ba ang command ng ating Panginoon? At sabi ng iba, hindi na raw kailangan ang water baptism. May mga ganyang groups. Dahil sabi nila, yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ay sapat na. Pero nasa sayo kung susunod ka ng buo sa command or mandate ng Panginoong Hesukristo. Okay, simple illustration mga kapatid. Kung nag-undergo ka ng CAT training sa school nyo, at sabi ng commander nyo na mag-push up ka 30 times, mag-sit up ka 20 times, and umikot ka ng 10 times. Maliwanag yung instructions, di ba? It's very clear. Kung ang sinunod mo lang dito ay yung dalawang commands or dalawang instructions, anong sasabihin ng commander mo? Kulang ang pagsunod mo. Ang tawag dyan, partial obedience. Ibig sabihin, yung gusto mo lang ang sinusunod mo. Kaya kung gusto nating sundin ng buo ang command ng Panginoong Hesukristo, ay gawin natin kung ano ang kanyang mga sinabi. Amen? Huwag babawasan, huwag dadagdagan. Actually, kung nabasa ninyo yung sa ating 16 fundamental truths, ay mayroon dyan yung water baptism. Saan makikita? Saan makikita kung talaga? Mano years ka nagsisimba dito ay AG? Dito ay Anteo? 16 lang dito. Yung dumakat more than 30, 40, 50 statement of faiths. Pero kabisado da ngay. 16. Saan makikita yung water baptism? Kasama yan sa ordinances of the church. Number 6. Okay? Hayo alplipatan na, kabsat? Yeah. Kasi mayroong, pero kita dito pastor, hanggang mo no na edit. Kasi internet, okay, ituloy ko lang. Mayroong 2 ordinances of the church na ipinapagawa ng ating Panginoon Hesukristo na kailangan nating isagawa. First is water baptism. And secondly, the Lord's Supper or breaking of the bread. At kasama yan sa number 6 doon sa ating 16 fundamental truths. Pakakitaan, pakasarakan yung water baptism. 16 fundamental truths tayo. Ordinances of the church, number 6. Amen? Praise God. Okay, basahin ko lang yung 1 Corinthians chapter 11, verse 26. It says, "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come." The question is, bumalik na ba ang ating Panginoon? Hindi pa. So, we need to continue doing this, including the water baptism sa lahat ng tao. In all nations. Iti panag-serbik ije Saudi, nakabaptize na kumati 16 nga members ije. 16 mati na bautismo iti water baptism. Ngayon, yung problema sa iba,
Kasi yung iba, dumating na yung second coming ng Christ nila. Ewan ko lang kung naka-encounter na kayo ng mga ganong group. Ano po? Pero sa atin, inaantay pa rin natin yung second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Pag may nagsasabi, si Jesus nasa Pangasinan, nasa China, self-proclaim, Jesus lang yon. Peke. Inya. Okay, number 3, commands of the Lord Jesus in Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Number 3, teaching them to obey everything I have commanded you. Nais kong ipapansin sa inyo, mga kapatid, yung salita ng Panginoon na obey everything. Ano yan sa Tagalog? Sundin ang lahat. No ti Ilocano, agtulnog. Wenno tungpalen, iti amin abanag nga imbilin na. Kunak kinimamak, anya ti igurot na dayta. Ket kuna na nga kaslamot nga tungpalin amin. Gusto samat? Tikan kanay na? Yeah? At napakarami pang mabubuting katuruan ng Panginoong Hesukristo upang mamuhay ng makakristyanong pamumuhay. At ito yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Habang isinisagawa natin yung kanyang mga commands doon sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Sabi niya, sa huling bahagi ng verse 20, surely, doon ni Apo Hesukristo ti mangibagati, sure, sigurado, agpaypayso. Tungpalan na, mangyari nga mangyari. Surely, I am with you always to the very end of the age. Nga isuna ket makiad-adda kada tayo, akan kanayon, inggana iti panungpalan, ilubong. Okay, anya the first point tayo? The reason for the mission. Anya the number 1, iti first point tayo? The Lord Jesus commanded it. Number 2, dito yung first point tayo, the Lord Jesus started it. Sinimulan ito ng Panginoong Jesus. Ni Apo Jesus, tinangirugi iti daytoy a mission. In Acts chapter 1 verses 1 to 2, it says, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Ito ay second letter ni Luke, the evangelist to Theophilus, na sinasabi ni Luke, isinulat niya ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ng Panginoon sa simula. Kaya ito ay inumpisahan ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag na ang Panginoong Hesus ang nagsimula ng misyon ayon kay Luke at iniutos niya ito sa kanyang mga piniling mga apostol sa pamamagitan ng banal na Espiritu at yan din ang itinuturo nila hanggang sa nakarating sa ating kapanahunan. Amen? At yan din ang ating ibinabahagi sa iba. Pero, ang nagsimula ng misyong ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? At yan nga ang dahilan kung bakit siya naparito dito sa lupa. Upang abutin ang tao and to restore yung nasirang relasyon natin sa Diyos noong una. Kaya tayo naman bilang members of His body or members of His church is the reason for our mission. Kailangan maliwanag ito sa atin. The reason for our mission is the Lord Jesus commanded it and started it. Amen? Ang mga ibagbaga nga inurgim, ijay, itoy, ni Apo Jesucristo, yung nag-command kan nangirugi iti mission.
Okay, second point natin mga kapatid. Second point is the resource for the mission. Ang mapagkukunan para sa misyon. Ituloy nating basahin sa Acts chapter 1 na binasa ko kanina, pero sa verses 4 to 5. It says, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. And what is that promise that Jesus is talking about to his disciples? Amen. Jesus said, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. After the ascension of Jesus, exactly 10 days na naghintay ang mga alagad, then the promise was fulfilled in the day of Pentecost. They were baptized with the Holy Spirit. They received the power of the Holy Spirit. Masasabi nating exactly 10 days. Kasi ang sabi doon, in a few days, na naghintay yung mga alagad. Kasi after the resurrection of Jesus Christ, ay hindi naman agad siya nag-ascend sa langit. Kundi nag-stay pa siya dito sa lupa ng how many days? 40 days. Oh, praise God. Mababasa natin yan sa Acts chapter 1 verse 3. Kasi ang sabi doon sa scripture, sa Acts chapter 1 verse 5, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Therefore, if 40 days siya na nag-stay dito sa lupa with the apostles, after his resurrection, and they were baptized with the Holy Spirit in the day of Pentecost, and the Greek word of Pentecost is Pentecoste. Pentecoste ko na yun man? Anya kahit na sa unti Pentecoste, which means 50th. So 40 and 10 is 50. Anyway, hindi na siguro ganon ka-importante yung days na yon sa inyo. For me kasi, I need to know. Karkarota, agsursuro lang, ijay. Saudi Arabia. I was challenged doon sa dami ng tanong. I was challenged sa dami ng hindi lang mga bad bashers ba? So I was challenged. Ag-research na ako na. Yeah. Praise God. The thing is, they were baptized with the Holy Spirit. Amen? Hanak mat nga, nag-research lang tibukod ko, syempre agdamag tayo ito'y nalalayng sa ni Pastor Wilson. So nga, agpipreach nak dito, actually, medyo madandanagan ni Pastor Wilson kat theologian, tapos panggap ti hermeneutics, homiletics, at isursuro na kita. Okay, ituloy natin basahin yung Acts chapter 1 verse 8. Jesus says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ulitin ko yung ating point number 2. What is our point number 2? What is the resource of mission? Then, who is the resource of the mission according to the scripture na binasa ko, Acts chapter 1 verse 8? The Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is the resource given to us to fulfill the mission. Sabi doon, it gives power.
Ano nga ulit yung command ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20? To teach the gospel, baptize, and make disciples. Magagawa natin lahat iyan, mga kapatid, not by our own might and power, but by the power of the Holy Spirit na ipinagkaloob niya sa atin at sa bawat mananampalataya. Amen? Kaya kapag sinasabi nila sa Saudi Arabia na ang galing mo mag-preach, mga ganon, hindi yon ang gusto kong marinig. Kasi alam ko ang resource of the mission. Amen? Glory to God. Ang gusto kong marinig sa mga nakikinig after ng message, si Lord lang ang magaling. O kaya'y natamaan ako sa message. O kaya'y na-encourage ako sa message. Pero kung sasabihin, ang galing-galing mo, sinungaling. Amen? Praise God. Okay. Jesus said in John chapter 14, verse 26, it says, "But the Comforter," sa other version, advocate or helper, which is the Holy Ghost or Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Upang maisagawa natin ang pagwi-witness o ang mission hindi lamang sa ating nasasakupan, kundi sa ibang mga tao ng may power, is we need to abide, rely, and dependent on the Holy Spirit. Amen? Dahil siyang magtuturo ng lahat ng mga itinuro ng Panginoong Hesukristo. At gaya ng Panginoon, at gaya ng sabi ng ating Panginoon, nasasamahan niya tayo hanggang sa katapusan. Kaya isinugo ng Amang Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus para sa mga mananampalataya o Kristiyano. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Now, who is the resource of mission? The Holy Spirit. Why? Because it gives power to do the commands of the Lord Jesus Christ. Clear? Okay, last point natin. Pero medyo mas mahaba dito sa last point natin. Our third point is components of mission. Mga bahagi ng misyon. Dagiti paset ti misyon. Number 1, somebody has to go. Adda masapol, hamapan. Balik tayo sa Matthew chapter 28, verse 19. It says, "Therefore, go and make disciples of all nations." Sabi ng Panginoong Jesus, go into all the world. May exempted ba? Walang exempted. Ito ay mandate o command ng Panginoong Jesus sa lahat ng Kristiyano. Maliban kung sasabihin mo sa iyong sarili, exempted ka. Exempted ka sa mandato na ito. Iso nga, ibagaman dita, kakaabay mo ko na, mahal ka nga exempted. Amen? In the time of Jesus, wala silang gadget and internet. Ngayon, pwede ka na rin humayo o mag-share ng Word of God through social media. Pero, hani o manay di ay kakabsat. Pero dapat may mag-follow up pa rin sa kanila para magpatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nang sabi ko kanina, hindi nag-uumpis, yung come to Jesus or conversion is just only the beginning. And kasanuway jay following Jesus da. Yung pa nagtultuloy da. Maalala ko tuloy yung ibang mga pastors noon. Sabi nila, those gadgets and internet and social media was one of the tools or devices of the devil. Kaya ipinagbabawal nila
Sa kanilang members ang paggamit niyan noon. Noon yan. Pero after 10 years, unada, welcome to our live stream. We are live at Facebook. We are live at YouTube. And many more. Praise God. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga alagad. Sa kanilang paghayo, in their going for Jesus, in Acts chapter 1 verse 8, Jesus said to them, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea, all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Ang mga alagad ay nagsimula sa Jerusalem at ipinalaganap ang ebanghelyo sa Judea at Samaria, at pagkatapos ay nagsimula silang lumipat sa iba't ibang lugar. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang katapusan ng mundo ay hindi darating hanggat hindi naabot ng ebanghelyo o ang gospel ang lahat ng mga bansa, kabilang ang mga ethnic groups na mahirap abutin at puntahan. Ano nga ulit yung mission? Ano sabi doon? Sa last part ko babasahin, sabi doon, by sending missionaries to evangelize people who have never heard or who have little opportunity to hear the saving gospel. Or doon na lang sa palagi nating binabasa, ang mission and vision ng ating Panginoon, doon sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, anong sabi niya doon? Go and make disciples of all nations. Kailan darating ang wakas ng mundo? Matthew chapter 24 verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kapag naipangaral na pala ang gospel of the kingdom or the gospel of Jesus Christ, ay saka palang darating ang pagwawakas ng mundo. Kung may magsasabi dyan, malapit na ang wakas ng mundo. Ije pa lang nagapwak nga country, nagdakkel pa lang titrabaho, na po Isu Kristo ijay. Baka tikit-kitan dalang nga mapakot, dagitoy haan nga sulsulinat. Balikan nga ulit natin yung Acts chapter 1 verse 8. It says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem." Post tayo doon. Bago natin ituloy ang pagbasa, sabi diyan, mission starts with Jerusalem. Sinasabi sa atin na ang lahat ay nakatanggap ng mandate o ang command na ito, to go. Lahat tayo ay tinawag na maging mga missionaries in Jerusalem. Now, what is your Jerusalem? Ano nga ba ang Jerusalem mo? On the other view, maaring sinasabi sa atin ng Panginoon na sa pagbabahagi ng gospel is start your mission in your Jerusalem. Meaning, ang nasasakupan mo mismo, your own family. Amen? Start your mission in your Jerusalem, which is your own family. Ibagaman, that is my Jerusalem. Then, go to your Judea, your neighbors, captive friends and relatives. Then, go to Samaria. Lumapansin nyo yung circle is palaki ng palaki, ano po? So, it means ito yung world. Okay? Then, go to your Judea, your neighbors. Then, go to your Samaria.
your enemies. Itinuro ng Panginoong Hesus mismo na love your enemies at magkaaway ang mga Hudyo at mga Samaritans dati. Hindi sa pagkain, sa lamesa, hindi yan pwede magsama. Then go to the ends of the earth to everyone else. Praise God. Remember, itong Acts chapter 1 verse 8 ay ipinapakita sa atin ang marching order para sa mga Kristiyano. Hindi lang ito basta evangelism. Kanay ko mang mga data ti dadto mga Kristiyano, evangelism. Ang mga huling command ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, hindi lang ito evangelism, kundi worldwide mission of disciple making, o tinatawag ding the Great Commission. Dito kaya sa ating church, may mga willing kayang mag-evangelize to other people. Mapanta ko naman, takawin mo. Praise God. Okay, point number 2, dito sa ating point number 3. Number 2, somebody has to send. At masapol nga ipatulod. Kaya marami pa rin mga churches na patuloy na nagpapadala ng mga missionaries sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa mga ethnic groups na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ni Kristo. Idububing kami pa lang simbahan da mother ko J. Kalinga, umay dagiti Amerikano, da iti numaminsan agpabuya da iti kwa movie, at dagiti nga missionaries nga pinatpatay da, adapay tikinkin ng ti cannibals. So nga, hanya basta-basta ti ag-missionary mata. In Isaiah chapter 6 verse 8, yung hako nga i-discourage na kayo. Inya. In Isaiah chapter 6 verse 8, it says, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me." Nang nagtatanong ang Diyos kung sino ang kanyang ipapadala sa Juda para maghatid ng mensahe, ay nag-volunteer mismo si Prophet Isaiah sa serbisyong ito. Sabi niya, "Here I am! Send me!" Nawa magkaroon tayo ng willingness na kung saan man tayo dalhin o ipadala ng Diyos, ay gagampanan natin ang ating tungkulin na ipinapagawa niya sa atin para abutin ang iba para sa kanilang kaligtasan. Amen? Mayroon ba tayong ganyang kaisipan? Willing na ipadala kahit saan. Inuulit ko, mayroon ba tayong ganyang kaisipan na willing ipadala kahit saan? Na sinasabi mo, "Here I am, Lord. Use me. Send me. I am willing to take the price. I am willing to pay the price. I am willing to pay the cost." Ngayon, bagbaga tayo mga kasjay. Dapat malinaw sa atin mga kapatid. The cause of discipleship or the mission, no other than, ibagakon, death. Patay. Death, to die on your own will, but the will of God. This is very inconvenient and uncomfortable. Do you still want to go? Amen? No, ang kangasanay nga makagkagat kila mo. Ang kangamapmapan yung mission. No, mo sanay nga agdigos ti may saldaw. Ang kangamapmapan yung mission. Amen? Kaya,
Sabi ko kay Lord, lalo na doon ako sa Saudi nag-ministry, sabi ko, "Here I am, Lord. Take me, but not yet." Amen? Yun ang dapat nating ipanalangin sa Lord. Bakit? Yung magamit pa tayo. Hindi yung sasabihin natin, "Lord, kunin mo na ako." Di ba? Ang hirap naman kapag Kristiyano ka, tapos ganyan ang prayer mo, "Lord, kunin mo na ako. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Nagrigat ni biyag. After 5 years, umay mo na nag-testimony, "Aya po, tibiyag nagrigat." After 10 years, umay mo na tisango, "Aya po, Diyos ko, tibiyag nakarigrigat." I remember yung sabi ni Pastor Wilson dito, na sabi niya, mag-volunteer lang kayo ng mag-volunteer. At dyan makikita kung anong kaparaanan ng Diyos. Noan niya iti pangidalan ti Apo. Now, the question is, willing ka bang ipadala ng Diyos kahit saan? Nag-amen ni Jenny sa ayabak sa Saudi dito ya. Ado ti maawis dito no, jay. Wapo jay active-preach baka ko nadakat ado ti umaya. Baka ko nada dani ko dito eh. Punak jay ti kakadwa kay jay. Ta nag-amen da ngay. Amen. Kunada mo. Hindi salud next nga saludsud ko punak. O sige, guard. Aday tiyagaw awis. Willing ba kayong ipadala sa Iraq? Awan tinag-amen. Meron pa nag-i-invite sa Afghanistan. Madida. Amen? Yung nukudan siguro nga ijay napintas nga lugar. Talagaan niya. Amen? At masasabi rin nating blessed ang church na ito. Dahil may mga daughter churches na rin siya. Amen? Dahil sa mga taong willing ipadala sa ibang lugar to do the mission of disciple making. Praying to God, hindi lang siya maging disciple making, kundi worldwide disciple making. Amen? Ay amen tayo? Aduti kahit lang ag-travel di abroad? Praise God. Okay, ituloy natin. In Acts chapter 13 verses 1 to 3, it says, "Now in the church at Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, si Paul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, 'Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.' So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off." Isa sa gampanin ng Holy Spirit ay nagpapadala ng mga missionaries sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng church or the members of the body. Katawang mati sa baling o saran na dito inuhan nga ni Pastor Wilson. So ano ko na nga mapangkadyay, mapantayo. Amen? Antayon nga, anak, ahumot pagplitik. Ha? Dapat adati Gcash yung nga naka-install nga kanayon. Iya. Malayo nga adati agpatulod. Amen? Okay, number 3, dito sa ating point number 3, somebody has to give. Dahito yun, yung pinakarigat ti amin. Malagip ko yung istorya ni Pastor Wilner, ijay sagapa. Nga idi ububing da pa ikat ni Antida kano kat
Bingayan na kano jay 20 pesos nga tagpa 5 kat iwaras na jay kaanakan na tapno da i-offering da. Ngamahan nga mo jay pastor nga nawaras gayam de kwarta. Sa isang church may mga taong regularly supporting missions. Amen? In 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 3, it says, "Now, about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem." Noong panahon pa lang ng mga apostol, ay mayroon ng ambagan o collections ang mga churches na ginagawa. Tuwing kailan? Tuwing first day of the week. Pero ito ay pasya ng puso ng magbibigay. No specific amount. At ito ay para sa gawain ng Diyos at sa mga missionaries. Dahil wala naman silang source of income once na ipinadala sila ng church sa isang lugar at mag-mission doon. Honestly, doon sa Saudi, kinakausap ako palagi, magkano ba gusto mong ibigay namin sa'yo? Sabi ko, no need. Mayroon naman akong work. So, sabi ulit ng mga kasama ko, hindi, nag-usap ulit kami. Magbibigay kami sa'yo monthly. Pero, syempre, hantay umat nga mabalin nga labanan ti Word of God. So nga, adamot, ito da sa gabasit. Yung thank you, Lord. Blessings. Amen? Sa isang church, ay may mga taong giver. Nga to naman, di mana, di giver? At umisang latan. Ay, isa ba? Amen. Praise God. Ano? Sa isang church, may mga taong giver. Ibaga tayo man namin ti giver. May kaya man o wala, basta nagsasakripisyo sila para lang sa gawain ng Diyos. At tumutulong sa mga nagmimisyon na lingkod ng Diyos. Katulad ng generosity o pagiging mapagbigay ng mga Macedonian churches. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. It says, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord." So nga, amin tayo kot giver, gayam niya. And then, by the will of God, also to us. Kahit sa kanilang matinding kahirapan na kinakaharap. Sabi nga doon sa ating binasa, in the midst of a very severe trial and extreme poverty. Ewan ko lang kung may mas mahirap pa sa kanila. Dahil sa mga salitang severe and extreme poverty. These Macedonian churches ay nagsusuporta pa rin financially
kina Apostol Pablo, praise God, at sa iba pang mga lingkod ng Diyos. Patuloy pa rin silang nagpapadala sa kanila. Iso nga urehan nga gibagbagay pastor, makarik na tayo. Amen. Ureno di itsura di pastor, wino di forma di pastor, kasla ado kwartana. Awang kwartana, forma lang. Hanya amin. Okay. Istorya ko lang dito isingit ko lang ba? Ijay kami Kalinga, ijay may isang church ijay. Ada iti may isang membro di church, nag-invite iti bisita. Tatan, ijay preaching, kanayon niya bagbagay di pastor, ket blessings. Tatan ko na dito bisita diya yung tinag-invite kanya na. Apay data pastor yung blessings, di bagbagana. Nagkutong man. Agyel-yelo pa iti kudil na. Tatan, idinalpas siya service. Kuna dito yung membro dito yung pastor. Napan kini pastor kuna na. Pastor, kuna nga yung bisita ka. Utong ka kano, ka nagyel-yelo ti kudil mo. Kat kunana. Kas ano nga agyelo ti kudil ko. Kat no, mangtid kayo mo tinatang, kat ya agyel-yelon. Sayo ti nga green, yelo ti color na. Amen. Praise God. Okay. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Okay? So, itong mga Macedonian churches, in spite sa kanilang matinding kahirapan, extreme poverty, ay gusto pa rin nilang makibahagi sa mga naglilingkod para sa Diyos. Dahil kagalakan nila na tumulong at magbigay ayon sa kanilang makakaya. Amen? Ito yung sekreto. Alam nyo, kaya nila nagagawang magbigay kahit sa kanilang kahirapan. Dahil unang-una, sabi doon sa scripture, unang-una, first of all, they gave themselves to the Lord. Santo ko na ni Apostol Pablo. And then, by the will of God, also to us. Praise God. Amen. So nga bulsam. Amo. Okay. Sinasabi ng Panginoong Jesus na mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Alam na natin ito, mga kapatid. Baka memorize pa natin. Acts chapter 20 verse 35. Basahin ko sa inyo. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus. Sa sao niya po Jesus na ito'y kanayon tayo walaglagipin. How he said it is more blessed to give than to receive. Amen. At iniibig ng Diyos ang taong nagbibigay ng masaya. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung naman takabay mo, you're a cheerful giver. Nawa magkaroon pa tayo ng mas maraming giving ministry sa church na ito. Amen. Praise God.
Nakapsot, amen? Kaya kung mas lalo kang pinagpapala ng Diyos financially, ano dapat natin gawin? Share the blessings sa church. Give more kung ni auntie. At sa mga taong nangangailangan. At huwag nating kakalimutan sa mga taong lingkod ng Diyos. Amen. Nagmadimot mapmapan ni pastor nga agdaw-dawat ka. Makarik na tayo. An iso gawin ti di kuan ni Doc Don Di Calman. No, da kayo siguro dyan, puro katawa eh. Nagragsak. Okay. Number 4, dito'y point number 3 tayo. Number 4, somebody has to pray. Adda masapol nga agkararak. Sino kaya sa atin dito ang nagpipray sa kanilang pastors and leaders? Amen. In 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 3, sabi dito, at ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar, katulad ng pagtanggap ninyo. Ipanalangin niyo na rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao. Anya basta-basta ti apa nag-share the word of God. Mabalinda ka nga matret ti biyag mo. Ito'y siguro makaungot dati da dumang okay lang ngam no ijengay papapanak. Praise God. Tuloy natin basahin. Dahil hindi lahat ng tao'y naniniwala sa itinuturo namin. Pero tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa dyablo. Ito ay kahilingan na panalangin or prayer request ni Apostle Paul sa mga Thessalonians Church. Kabilang ang mga kasama niyang mga missionaries o manggagawa ng iglesia na pray for them. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ipanalangin ang ating mga lingkod ng Diyos. Amen? O ang mga missionaries para sa kanilang ministry, provisions, and protection. So, start praying your pastor, servants of God, or missionaries. Pray for Faith, Assembly of God's mission, to reach out worldwide and pray for protection from those who oppose the gospel. And reminder to all of us, mga kapatid, the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually. Sa other version, pray without ceasing. Amo na gito yung people pray kayo matlang. Paiso, ag-pray kayo numangan kayo. Baka numangan lang maturog. Saan kayo sa ating prayer meeting? Especially to the leaders of the church. Huwag nyo namang hahayaan na kayo pa ang wala sa prayer meeting. Maliban na lang kung may emergency or kung may sakit kayo. Pero bilang mga leaders, dapat kayo ang nangunguna pagdating sa prayer ministry. Amen? Punagarod ni Pastor Dan, ni Doc Dan. Kasanom nga makita nga healthy iti maysa nga church. Haan nga Sunday nga mapangka ijay church da. Mapangka ijay prayer meeting da. Ilangam numano. Praise God. I will give one example here. Doon sa Mark chapter 1, basahin nyo na lang sa inyong bahay. The context of Mark chapter 1 is the beginning of Jesus' ministry.
Dito nagkaroon ng transition from the wilderness ministry of John the Baptist to the healing and preaching of Jesus Christ going to Galilee. At binautismuhan siya ni John the Baptist sa water. And makikita natin dito, umaarangkada yung ministry ng Panginoon araw at gabi. May mga tao na pumupunta sa Kanya na may mga iba't ibang uri ng sakit, possessed by the evil spirits, at nagpipreach pa siya sa mga templo. Imagine, day and night, ganyan kabisi ang kanyang ministry. At ministry na ang lumalapit, naghahanap o humahabol sa kanya. Pero kahit ganon siya kabisi, mga kapatid, doon sa kanyang ministry, ay hindi niya nakakalimutan ang pumunta sa isang lugar na walang katao-tao, at ang ginagawa niya doon ay manalangin, mag-pray, to talk with the Father in heaven. In verse 35, it says, "And rising very early in the morning," parbangon, "when it was still dark," nung nasipnatpay, "he departed and went out to a desolate place, and there he prayed." Praise God. How about us? Maybe marami tayong kinabibisihan. Maaring busy tayo sa work, sa family, sa school, sa business, at maaring busy tayo sa ministry. But how about our prayer life? Kumusta? Maaring busy tayo sa kingdom, pero hindi sa king. Praise God. Maaring busy tayo sa ministry. Lahat na ng best natin, ibigay natin sa ministry. At sa mga iba pang ginagawa natin. Pero how about your prayer life? Mangibukbukod ka nga ta, iti time, nga makisasao, kanti ama. Jesus is showing us kung mayroon kang intimate relationship o malalim na relasyon sa kanyang Father, is makikita sa prayer life mo. Lack of communication is no intimate relationship. Kaya kung sinasabi natin, malalim ang relasyon ko sa Diyos, pwedeng tignan muna natin yung ating prayer life. Praise God. Ang kagkuskusilap, ha? Smile lang ko na. Ingana malpas ti mensahe, dapat nakismile kayo. Nung kita tayo, baka pa-altar call nakpay. Praise God. Okay. Number 5, dito'y point number 3 tayo. Number 5, somebody has to care. At masapol ang masiknan. Magbigay ako ng halimbawa dito. In Matthew chapter 14, verses 34 to 36, sabi dito, nang makatawid na sila, dumating sila sa lupain ng Genesaret. Nang makilala siya ng mga tao sa pook na yon, ay nagpakalat sila ng balita sa buong lupain at dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Nakiusap sila sa kanya na mahipo lamang ang kanyang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng humipo ay gumaling. Bago natin puntahan yung mga taong nagkaroon ng real concern o pagmamalasakit and compassion to other people, dito sa ating halimbawa, tandaan natin, ang unang nagmalasakit sa atin, ang unang nagpakita ng real concern, ng compassion sa tao o sa atin, ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Isa sa ministry ng ating Panginoon, noong andito siya sa lupa, is to proclaim the love of His Father at hanapin ang mga nawawala. Sabi sa verse 35 ng ating halimbawa, nang makilala siya ng mga tao sa pook na yon, ay nagpakalat sila ng balita sa buong lupain at dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit.
What can we see here, mga kapatid? Anong kondisyon o kalagayan ng mga taong ito na dinala sa Panginoon? Sila ay may mga sakit, mga malalayo at mga paralisado. Now, itong mga taong ito na nagkaroon ng compassion or real concern sa ibang tao, ay nagsimula silang magmalasakit nang makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Nang maka-encounter nila ang Panginoong Hesukristo, nang ma-experience talaga nila siya sa kanilang buhay. Amen? Hindi ba't ganun din ang kalagayan natin dati? Nung wala pa tayo sa Lord, may mga sakit tayo sa spiritual, or ay healthy ka physically. Malayo tayo sa Diyos, and rebellious, at paralyzed tayo. We are slave of sins and darkness. Dapat makita natin ang mga iyan doon sa mga taong wala pa sa Lord, na sobrang nakakaawa ang kanilang kalagayan at galing na tayo sa ganyang klase ng buhay. Amen? Kailan ka huling nagkaroon ng real concern and compassion sa tao? Do you really care of your family? Do you really care of your friends? And do you really care for others? Karkaro na makitkitam inaldaw. Now, if you have the compassion like Jesus have, ano pang hinihintay mo? Let's start the mission for Jesus and rely through the power of the Holy Spirit. Amen? Remember, hindi lang nag-start sa kanilang conversion ang mga taong ito nang makilala nilang Panginoong Hesus. Kaya anong kanilang ginawa? Verses 35 to 36, nagpakalat sila ng balita o ang good news. Dinala o inilapit nila kay Hesus ang mga may sakit at nakiusap sila kay Hesus. Pray for them. Balikan natin yung command ng ating Panginoon. Anong sabi niya? To teach the gospel, baptize, and make disciples of all nations. Itaman mo ng takabay mo. Ilan na ang nadala mo sa Lord? Di bali, agawidak na bigat. Conclusion. Dawatat man di music team nga mapanduti agsagana. Conclusion. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, always remember, you and me have a mission to do. This is our task as a Christian. Start the mission in your Jerusalem, your family, then in your Judea, your neighbors, in Samaria, your enemies, and to the ends of the earth, to everyone else. Tandaan natin ito, mga kapatid. Soul winning is not only a duty of a pastor or a full-time worker, but it is the duty of every person saved by the blood of Jesus. Kunam takabay mo, we are all missionaries. Mga kapatid, share now Jesus to your family and to others. Baka darating ang araw, susumbatan ka niya na matagal mo na silang kasama, pero bakit hindi mo pa rin ibinabahagi sa kanila si Jesus? Amen? And then, huli na palang lahat, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinili niya tayo upang abutin ang iba sa mundong ito. At alam ko, hindi madali ang gawain na to. Dahil makakaranas tayo ng persecutions, disappointments, inconvenient, rejections, and to die with our own will. But remember, mayroon tayong banal na espiritu na magbibigay ng kapangyarihan sa atin to
accomplish the mission. Alam niyo mga kapatid, hanaya ang nagbibigay sa atin ng joy, tiragsak. Kat jay resulta, itiar aramidon tayo. Amen? Ang resulta ng ating ginagawa, why? People will be set free from the bondage of sin. They will get healed. People will be delivered from the power of darkness and to receive the everlasting life. Amen? Mayroon akong iiwan na katanungan sa inyo ngayon. Actually, iko-corner ko kayo upang wala kayong idadahilan pa. Okay? Will you be the one to go? Or will you be the one to send? Will you be the one to give? Or will you be the one to pray? And will you be the one to show care and compassion? Dapay lang may rason nyo, kabsat. Nagpili kayo dyan 5. To be a part of a mission for Jesus. Nahan man nga si kadya may baon. Mabalin nga si kadya mangted. Nahan man nga si kadya mangted, mabalin nga si kati, agi pray. Nahan mga jagi pray, mabalin nga si katagi pakita. Iti compassion and care to other people. There is no more reason. Wala na tayong maidadahilan pa to be a part of the Great Commission that the Lord Jesus started it and commanded it. Are you still there? Amen? You want more? May I request to all of you to stand up. Praise God. And kantahan tayo man, jelas nga kinanta ti praise and worship team. Kat no marikrik nam kabsat, nga kayat mo, nga agpaaramat ka na Apo Iso Kristo. Kayat mo nga usaran na ka ni Apo Iso Kristo. You are welcome in the front. Praise God. Yes, Lord. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. In all who've gone before us, in all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. All creation's cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
Yes, Lord. Kaano ka nga tanga, nagisaw kinapo Diyos. Ngakon ko nam, here I am, Lord. Use my life. Send me. Kaano ka nga tanga, nagisaw kan ako ti kasta. Wenoan niya nga ta, dagiti lapad, nga apay, nga haan mo nga ma-reach out, iti pampamilyam. No apay nga haan ka nga maka-reach out, ti daduma nga tattao, anya ka di dagiti lapad, anya ka di dagiti rason, nga numaminsan, haan mo nga maitured, ti makisaw ken kuada. Kabsat, kunana gisasaw ni Apo Dios, haan nga sika, nudigaw ti Holy Spirit, that will give power, that will teach you all things, what Jesus thinks, what Jesus teaches. So kakabsat, hantay wag buteng nga umasidag. Iti pampamilya tayo, iti pada tayo nga tao. Nga mangibingay, kini Apo Jesu-Kristo kakabsat. Tay tulungan na kayo ti Santong Espiritu. To give you power, to give you wisdom, to reach them out. Trabaho ti Holy Spirit nga mangsagid iti puspuso da. Ngam trabaho tayo iti mangibingay ken kuada. No sikakat Kristiyano ka iti pamilyam. Accountability ti pamilyam nga namati. Kastamat kanya tayo kaabsat. No adad cherik na tayo akas ti example tatay. Na adad ti compassion da. Aday ti real concern, day ti pada da nga tao. Marami tayo day takakabsat. No adakas jay, nga panangkita tayo, itihaan pay nga namati. Amo tayo ti biag nga kasta, amo tayo ti kasasad. Iti kasta nga panagbiag, nagapu tayo, iti kaskas na kabsat. Isu nga, i-share tayo man. Di mabalin nga mang balbalo ken kuada. Di mabalin nga mang lawlawag ken kuada. Di mangiturong ken kuada iti panagbiag. Masabol nga makita tayo kakapsat. Dagitoy nga burden iti pada tayo nga tao nga hampay nga namati. Nga kun kunanay jay masagsakit da. Paralyzed da. At ayuda kina Apo Jesu-Kristo. Isungat ti trabaho tayo kahapsat. Da tayo iti mangiyasidad ken kuana. Iti Matthew, intag na Apo Jesu-Kristo iti ki, iti susi. Kiti Pedro, iti langit. Kastamot kanya tayo amin nga namati. At da iti tulbog tayo nga intag ni Apo Dios. Nga magipastrak iti tattao, ijay pagarian na. Isungaw sarap da itatulbag mo kapsat. Nga lukatan, iti puso iti maysa nga tao, tapno sumurag na Apo Jesu-Kristo, iti biyagda, tapno malawlawagan da, sumurag dan tumat ijay langit, ang kakadwa tayo amin. Yes Lord, agyaman kami, iti tayo nga sa saom Apo. Amo kapot isa saom, mabalin nga hanya mawawatan ti tatumat at Apo Dios. Nga mo may ito ti tiyempo, mariknadan to mismo Apo Dios, isudan tumit lang mismo iti umasidag, makisaw iti pampamilya katatao daw Apo. Mamati kami iti power of the Holy Spirit. Katatanga oras, sabtanda kami, Holy Spirit, pour on us, Holy Spirit, aglayos, iti Holy Spirit, iti daytoy nga simbahan, aglayos, iti Santong Espiritu, iti daytoy nga simbahan,
nga halpulos nga matyanan. Apo Dios, usaran ti biag mi, usaran ti biag itong galmay sa Apo. Hamang nga dyan send me, hamang nga dyan to give, to pray. At dalat na ipakausaram kanya mi, O Apo Dios. Mamati kami, O Apo. Kakapsat, aramitin tayo dyan part tayo. Tatang oras ipagatayo kay Kuana, yes Lord! Yes Lord! Agpausarag ken Kuwa! Ken ka silulukat ti pusok ken ka, O Apo. Usaren na, here I am! At nato ti tiyempo, umay ka dito isang waran nga testimony. Kung kunam to, thank you Lord! Woo! Agyaman kami, O Apo! Tanangyari na gito'y kabanbanag, tapno may surwat kami. Agyaman kami, O Apo, na gito'y kabanbanag. Tayo suti pa nang iturong mo, tapno makamamo kami ken ka, O Apo. Tapno karkaro mo masasinag kami ken ka, O Apo Dios. Tulungan na kami, O Apo. Anyaman diti kasasad mi tibiyag. Sabtamad dagiti masapul mi, O Apo Dios. Tapos tapno makapagtrabaho kami nga na siya iti kingdom mo, Apo. Tulungan na kami, O Apo Dios. Ngay kanlata ti appetite iti sasaom. Iti appetite nga karkarala, O Apo Dios. Halaga worship service. Halaga during prayer meeting. But in our home, in our own room, we are talking to you heart to heart. Agyaman kami, O Apo Dios, sita nga oras. Kabsat, laglagipan tayo, datayo ka itayaban ni Apo Iso Kristo. Nagtungpal tayo ejay, ngamrugrugi na pailang tayo takabsat. Damin tayo kat nakareceive, iti mandato na. Ngakun ko na go! Go and make disciples to all nations. Go to your Jerusalem, to your Samaria, to your Judea, and to all the world. Yes, Lord, agyaman kami, O Apo. Awan ti kabalan mi, agyaman kami. Iti Santong Espiritu, nga iso ti mangted, iti tured, O Apo. Dagito'y nga puten, sinukatan ti tured, sinukatan iti ragragsak, O Apo Dios. Agyaman kami, O Nayo, Apo, iti kinaimbag mo, iti tunggal may sa kanyami. Sapay kumada ito nga iglesia, O Apo. Pagkumpay, O Apo, iti tattao hampay nga na isalakan. Iturong mo isuda dito, O Apo Dios, susarem iti tunggal may sa gamang reach out ken kuada, O Apo. Agyaman kami, O Apo Dios, iti kinaimbag mo, iti tunggal may sa kanyami. Sino lang kumada kami, O Apo. Agyaman kami, inikanda kami, iti opportunity, iti privilege nga makamamuken ka. Salamat, O Apo Dios, sa kami pagkaunay. Yes, Lord. Yes, Lord. Let me end it with prayer, mga kapatid. Lord, Father God, thank you so much, Father God. Thank you so much, Father God. I have only one prayer this time, Father, that you give us a heart just like you, to have a heart for mission. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for calling us. Thank you, Lord. All this I pray in the name of Jesus. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Iyawat ko man kini Pastor. Thank you, Pastor Rocky. Please.
anak ko niya nakutong tata. Di na ikamak dito yung ambiyong apay nga anak ko na nakutong. Lalo hindi nagpastorak dito eh. Nasubrak sa mo tinanganangan Brother Ruli. Yan, di pagbaga ni Pastor Rocky, naiyang ako na minsan kin Chiefty jay kilometer 28. Ito yung Pastor yu guwapo natayag ada karisma na. Siyempre nalayang pa nga mga saban ni Chiefty. Ngam dahil ito uray na napurma, karkararag yu ta bakawang kwarta na. Yan, tatakit na transfer mo ni Gypty nga jay Central Kapanga. Ay, lumon jay eksakto tatan. Jay lumon Kapangan nga actually datay tinang irugi nga ng support jay. At maragrag sa kanak na nga masusaran mo ni Apo. Thank you pa suragay jay. I-share mo kat ti sakbay ko nga iyawat kini Brother Rodel. Malagip ko kami nga ni friend ko nga tadi na ijay Luna La Union kaputa engineer. Hindi na yaban niya po Diyos nga pastor engineer. Doktora pa lang medical doctor ni bakit na madina nga kayat nga umawat ti offering. Yung hindi na ka ad-adal nagpapa-advise mo lang kadigay ligas tayo adamot lang dahil chimpo nga intulok na madlang agawat ti offering ta ko na naanmat nga paraking kadayta para jay trabaho ni Apo taday mo ti may nga nabindisyonan na pastor kat antayo ngay nga mo baka ni Brother Rodel no pastor tungay kasi maditikita kanya ni sister ani ayang gayam naisem ngam jay challenge kanya tayo tata agpay sumay agpausar tayo amin. Nukunan ni Pastor George Di Calman na nag-seminar kada kami, why not kada kayo nga worship leaders? I-actual yung nga, jay kang kantaan nyo. Nga, jay no, jay kung kunan nga, Lord, I live. Adyan eh, adyan jay kinantana Di Calman. Basta jay kantaan nga, jay down at your feet, O Lord. Pag ang mga mangililid iso na, kat nakaparinto mo. Ako na, i-actual tayo mamot mo maminsan dagiti kang kantahan tayo. Down at your feet, kit nakadalukit-kit ka nakastakit. Apo Diyos ti kasangsangong. Iso nga agpakumbawa tayo. So dito mat kasaba, tahan ko nga ulitin mat, ada jay kasaba na ikasaba ka niya tayo. Tinay-challenge na itang mission. Why not nga ikararag tayo mat, Lord, amin kami, sare na kami kit. Ag-start day ta nga sakbay tayo nga agentata. Mangikararag kayo man ti may sa nga tao nga kayat yung ikararag kinsiran nyo ti sa uni Apo. Taday to 2025. Taday to ka 2024 yan. Kitain nyo noan niya ti aramidin ni Apo Diyos. Lord, in response to the word nga na-receive me, mamati kami mo ti panakabalin ti Holy Spirit, kayat ko man nga aksyonan. Han ko lang nga kayat nga akseptarin dahil yung mensahe, kayat ko nga aksyonan. Dahil lang ti hinayon ko kahit ikararag yun to di ayan, kaday jay bibiyag tayo Lord. Kayat ko nga aksyonan di ay tulungan da. So, madamdama kayo nga dumlaw no mangtita yung tumat ati offering kini Pastoraki uray agrup-rupa nga alakwarta na. Nya, ayaban tayo to dito yung madamdama. Iyawat ko pa akin ni Brother Rodel, naunag ti pampanunod na. Okay, thank you. Kat apan tayo nga dakos, Jay. Sumaron no, iso dyan ay panangitid tayo iti tithing offerings tayo. So ada iti nag-practice and then mapantayin tayo sumasaron no. Good morning, kakabsat kat nagpaspas inya December 1 on ita kat amok man nga idinapalpalabas nga months kat nagadumot ti challenges tayo kan problems nga amo tayo nga behind these challenges kat it may be God's blessing in this guys kat dito kanta kat familiar tayo mat isa nga makisabay tayo no amo tayo.
comfort for our family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each desperate plea. And long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know this pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst? Is what can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Thank you. Actually, di kalman, nagpo kami jayan, may isu dire tati may sanga inhabol, may tayo sudat yag music. So nga, di napan kami di balay, kung nalulong na nga uray, maladada ko yung agawid, nung nagkumita kami jobing, itugot ko isuda, ngam ihabol ko ijay, practice. Iso nga talaga inhabol ko by 7:30, tako na anak ko, commitment ko dahil ta kanya, iso nga ikamat ko. So nga, nag-graduate kami jayan, 5:30, na ihabol ko dito alas 7. So nga, kung kunak kaura agyan kami dyan, kung kunak ni bakit nga, lang nga, imparik na nga ibagbaga, maihabol mo, isang nga, napanunod ko, sige, isang nga, inhabol ko, tapno makapractice na, isang nga, challenge mo lang kada kami nga ama, tapan-pan mo, kayak mo nga i-override ng, at the back of my mind, commitment. So, dyan, anyway, inayin ko lang diay, kat, sakbay nga pantay ti closing adabati announcement tayo. Amok na medyo naladaw tayo ng hanabali extend pa for the next 5 to 10 minutes. Announcement for WM. Dagidihan nga nakaban ni Jay Cebu, hantayog danag, adapay lang iti fellowship tayo, tatanga year 2024, ada iti sectional Christmas fellowship tayo, ijay LCM lang naman. Han nga Cebu, ijay LCM into no December 14. 200 pesos lang din naman yung registration tayo. May kadwang announcement, agbati tayo pa yung mga women, tapos nag-meeting tayo, iti food tayo. Para ti Christmas tayo dito church. Meetingan tayo usto, tapno jay kwamo, jay healthy food. There lang, thank you. Pakilisi yung mampay dito offering. Bak dito sangon ni Pastor ayan Rocky, di oray dito lang siguro Pastor Rocky. Bak mo dito leaders si church na Brother Rodel na dada ni Sister Emily. Ayan, baka maliplipatan yun ni Sister Emily, secretary ti church na yun. Ayan, Sister Tess, may dagay dado mga ni Pastor George, may katama inayon ti picture kami dito eh. Sister Julie,
Ayan, ni Sister Julie, apahan yung madlaw nga manay na yun ng titawon kasla umububing. Sister Tita, apa nga agpaspasango ket kunak nga dagi jay leaders ni Sister dagi church council members sayo da. Sino pa iti ang kong anayaban? Sister Idilin, may katapnuhan na madlaw nga ayan, kasin senior. Ay, nabayag nga senior. Ayan, okay, so adati iyawat da ito treasurer. Ano ni Faith? Faith, where are you? Ay, sige. Kay sige, Sister Tess, iyawat mo yung... Sige, pasuragi, oray no, kantangan nagtulag. Ayan, yung nabagakmot ni Sister Tess, kat detakit, pag-ayayat ni Mata. Ken, timay samot nga, kahit kung makita oray no awan ni Daisy, taday jay Saudin, uray pwede kito'y anak da makita da ko mga jay calling ti Amada, part damot lang jay ministry. So nga kararag tayo, siyempre ni Pastor George, uray siya ti lead pastor dito'y masing senior matakit. Ti kararag naman ani Rocky, Pastor Micah. Mga makipagtakder kayo kakapsat. I-point nyo man imayo. Ito Rocky. Kararag tayo indisot ti Apo. Hallelujah, Lord. Adaydayaw ka, Apo. Giyaman kami, Apo Diyos. Nabaknang nga sa Apo, ngay sungay palasat mo, ti adipon mo. Giyaman kami, Apo, ti misyon. Apo, ngay sungay inyawat mo tunggal maysa. Saan nga aksidente, Apo nga naisalakan kami, nga madot ti purpose mo. No apay, Apo nga naisalakan kami. Tapno ti kasta, Apo Diyos, aramidin mi deta nga mandaton, deta nga bilin mo, Apo. Tapno adamot, Apo, dagiti kararwa, nga maisaklang migin ka. O Lord God, agyaman kami, ti biyag ni Pastor Rocky, nakaskas daw dati, Apo, nga kuling maging kawana, ti balasi tao. Agyaman kami, Apo Diyos, ta manmanuti kasto, O Lord, nga ministry, O Lord God, nga iyawat mo kadagitan adipon mo. So nga, Apo, agyaman kami, Apo Diyos, ta makipagpaset kami iti ministry na iti Saudi. O Lord God, agyaman kami, Apo, ti dakkel nga participation na iti nga church. Apo, ti kada na mo ti jay. So nga, Apo Diyos, kadigit kay individual, devotion mi, Lord God, saan mi kadi, Apo, nga lipatan, Apo, dito nga adipon mo. Oray pa iti church prayer meeting, Lord God, kanayon mat awo, Lord God, nainayon mi so na, iti panagkarkararag mi. Lord, bendisyon Apo ti pamilya na, Apo Diyos, agyaman kami, Apo, pinagmaymaysam dagitoy nga gasaw, Lord God, tinagdakkel, Apo, nga responsibilidad. So, Lord God, Apo, sapay kadi, tadakdakkel pa yung Lord God, ti paramatam kadakwada. O Lord, itinaytang nasyon, Apo Diyos. Lord God, babawang Espiritu Santo, Apo, kas nangaganmi. Ay sulang dito, ti mga ramit, Apo, nga agbaligi, dito nga kapsat, dito nga dipon mo. Gapo, ti panakabalin, ti Espiritu Santo. Alaw na po, maraydaya ko nga kat ilip up me ta, Lord, dito nga dipon mo, Pastor Rocky, Lord. May pakaydayawan, tinapatag na ni Apo, mga Iso Kristo. Dawatan mi amin na gitoy. Amen. Aguray pa ag-picture tayo mampay, ano ni Ariel nga amo nang ag-picture. Ayan, sige Ariel. Talagang kasati ministry Ariel. Awan, tanong yan. Sige, ay, nakarinig.
Okay, dapat ba ti announcement tayo? Awanen? Dapat ti kasla, okay, may konti youth. So announcement, kas ko na kanya tatay ti Christmas Sectional Fellowship tayo ijay LCM. Inya hanggang matimag si LCM. Kat a few reminders lang, 150 pesos diyang bagan tayo kat i-collect mi damdama before tayo ngapan. Ti pagsasabatan tayo inya, 2 p.m. tayo nga pumanaw, ijay tayo and Uncle Anthony nga agsasabat. 3 p.m. nga agrugi jay misa jay program, jay variety show ngam, itry tayo nga masapsapat traffic inya. Dati possibility nga nga traffic iso nga nya wear your green t-shirt or green tops nya basta makita ko madjay green nga kulay. Tapos 150 pesos ngambagan tapos 2 p.m. ijay ayon Uncle nga Anthony. Day lang magkakabsat. See you. Akin day kwagayam, one rehearsal. Ag-rehearsal tayo pa'y tata after the church. Ag-rehearsal ti maming 2 to 3 times. Tapos mga tayo lang dyan baba. Dati na isaga ng basit lang matili. Okay, sige. So, day lang kakabsat. God bless us all. Inbagta na aligtak ni Jetri, tanong ko na yung alas 2 kayo, an oras panangan, baka awan timapan. Okay, thank you, Pastor Rocky. Nalagip ko di artista ko nang makaslakan ni Yormi. Among siguro ni Yormi. Ni Giniskit kita kasla nga whiter version ni Jericho Rosales. So nga narigat nga balin nga pastor. Okay, may pa nga nalagip ko di. Anyway, agtak rawanen, agtak derte tagkararag kayo. Okay. Okay, amami nga nalingitan, agyaman kami, iti pa nakapalpas iti serbisyo mi tatanga aldaw, agyaman kami iti nga or nga tithes and offerings mausar kumadag itoy nga kas maadamat iti pakiguloryaam ket kas tamot apti mensahe agyaman kami iti panangilasat mo kadya nga mensahe benesyonam tapno adangan dagiti nga nangagni agbalin nga fertilizer wenno mang riing iti ayap itunggal may sakada kami agyaman kami iti adipan mo ni Pastor Rocky nga nasar mo, benisyon isuna kas agsubli isuna Diyos Saudi, kat mamati kami nga, no kas ano nga nagbaligi, iti napalpalabas, kas tamot apo, iti panagbaligi na katagyaman kami, kas tamot da kami, benisyon nam apo, da iti nga masangwanan nga Domingo, tapno ada kadi nga, ada iti baligi kada kami, kat nadiksani, at kita-kita kami manen, nga may sangam ni dahi tinagan mo. Apo, da iti kararag mi, tinagan sa upo mi. Amen. Mic test. Young people, umay kayo, nag-practice tayo.